Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, dito tayo ngayon sa electric fan, ano? So, hindi tayo magpapakita kung paano natin i-repair dahil napakarami naman nating mga kaibigan, ano, na napakahusay. Kung gusto nyo manood about electric fan, kung paano kumpunihin, so doon kayo manood. Shout out pala sa kaibigan natin dyan sa Southern Leyte, Inting Butingting. Ito ay lagi nag-home service. Napakahusay nito gumawa ng electric fan tsaka mga washing machine. Tapos kay Kois, yung channel ni Bay Kois na taga Sambuanga. Laging nagla-live din to. Ito, halos ito din yung pinaka maraming gawa ay niya ay electric fan din. Tapos GT Rewinding at saka yung ibang mga kaibigan kasama natin sa grupo, ano, na napakahusay. Hindi ko na kayo mabanggit lahat, so pasensya na po. So, ang gagawin natin dito, ang i-share natin, ano, yung paano natin i-determine yung nakakasa dito sa loob na thermal cut-off fuse. Okay, so dalawang klase yan. Mayroong tinatawag na axial, tapos radial. So, parang capacitor lang din. Ayan yung tinatawag na axial capacitor, yung type niya. Ito naman yung radial, yung nakatayo. So ito, ang nakakabit nito sa loob ay axial, parang ganito. So ito muna yung isi-share ko sa inyo ngayon. Hindi ko isi-share yung tungkol sa radial type kung paano dahil wala naman tayong maipapakita. So ma-upset lang yung viewer natin kapag gumagawa tayo ng video na wala naman tayong naipapakita, no? So itong video na to ay para lang sa mga nag-uumpisa pa lang gumawa ng mga ganito klase, mga electric fan, yung mga newbies, tapos yung mga viewers natin na gusto mag-DIY, yung mga curious tungkol dito sa mga ganitong bagay na gusto lang nila na sila yung gumawa. So ang gagawin natin, ayan kung paano, no? So kailangan lang natin ng wire, maiksing wire, bahala na kung maiksi, ayan, mahaba, basta yan, nakaganyan, ano? Naka-expose yung kanyang metal sa dulo. So test muna natin to para makita nyo, no? Kung ito ba'y may continuity o wala. Yan, okay? So test natin. Wala. Number 2, wala din. Number 3, wala. Okay, so tusukin natin, ano? So tusukin muna natin. Mamaya pag after natin itusok at i-testing, papakita natin sa inyo kung saan ba tayo dapat tutusok. Okay, natusok na natin. Tapos test ulit tayo, continuity test. Kung meron. Ayan, mukhang hindi pa tayo tumama. Ayan na siya, oh. Okay, hawakan natin. Okay, lagay natin sa 2, 2, 1, 0. Okay, balik natin. 1, 2, 3. Okay, so nandyan na siya. Ibig sabihin, okay na yan. So try nating saksak, ano? So, kahit sandali lang kung iikot ba siya. Ayan. Umikot. Tanggalin natin. Nawala. Okay. So, ibig sabihin, sira yung thermal cut-off natin sa loob. So, saan naman tayo tutusok? Ayan. So, focus natin konti. Ayan, dyan tayo tumusok. Kasi dalawang klase itong ano dito eh. Dalawang klase yung sukat ng wire. Okay? Merong ito, maliit, na balot niya. Merong dalawang malaki. Ayan. Itong dalawang malaki na yan, ayan o, makita nyo, ayan siya. Tapos kabila, dyan ka tumusok. Dyan ka mag-test ng tester kung ito ba'y open o hindi. Ayan. Okay? Ayan siya.
So dalawa, ayan oh, malaki yung balot nito. Itong dalawa, kung ikukumpara mo dito sa itong apat na yan. Okay, ayan oh, nakita nyo dalawang terminal. Diyan tayo nagtusok. Yun yung thermal cutoff, yung bawat dulo ng thermal cutoff fuse. Ayan. So, ganun lang. Napakasimple. Hindi mo na kailangang baklasin to katulad nito. Ayan oh. Hirap tayo dahil napakatigas, hindi pa nabuksan ng iba. So, iniheater muna natin to, iniinit. Tapos, ayan, ginanya natin, sinilsil natin para lumuwang yung kanyang bolt. Kanyang nakakabit na screw. Yun yung ginawa natin. So, sa mabilisang paraan, yan na lang yung gagawin mo. Hanapin mo na lang yan. Yan dyan, hanapin mo. Tapos subukan mo, tester mo kung open o hindi. Kung wala ka naman tester, so yun yung gagawin mo. Yan, so wag kang magkakamali. Dahil sa pagkakamali mo, pwedeng puputok yung ginagawa natin. Kaya kung medyo wala ka pa talagang karunungan sa mga ganito, mas mabuti, mas maigi na dali mo na lang sa isang qualified na gumagawa ng mga ganitong bagay. Okay, so maraming salamat. Sana'y makatulong to lalo na sa mga talagang mga malalakas ang loob na mag-DIY, tsaka sa mga nag-uumpisa pa lang na mga electric fan technician. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.